Hello? Ikaw po dyan, good evening. Parang malungkot ka kagad. Anong tatawag ko po sa'yo? Chris. Spell. CHRIS. CHRS. Teka lang, batiin ko lang si Jimbo. Paglit naman yung tropa namin, Boss Jamie Rodavia. Sabi niya, hello po. Ilan taong ka na, Chris? 39 po. 39. Asan ka ngayong gabi? Dito ako ngayon sa Iloilo. Ilonggo ka to? Opo. Matagal na ako nakikinig sa iyo mula tuta ako sa Dubai 2013 yan at papadyak ko yun. Thank you very much. Anyways, ikaw ay, anong trabaho mo? Sa ngayon, wala akong trabaho kasi ako nagbabantay sa anak ko na may autism. Nakatawag ka na ba sa akin dati o hindi pa? Hindi pa. First time natin mag-uusap. Oo. Okay. Ilan taon yung anak mo? Sa ngayon, ano siya, 13 years old. 13. Oo. Okay. 13 years old. Okay. So, yun, Jack, kwento ko lang yung sa amin ng asawa ko pa. Okay. Nagkakilala kami dito sa kapatid ko. So, marami that time na struggle kasi parang yung pamilya sa akin dati. Ano? Ano yun? Teka lang muna. Hindi ko naiintindihan. Iluwa mo yung telepono. Paano? Nakilala mo itong naging asawa mo sa Kapatid ko kasi parang tropa sila dati. tropa ng kapatid mo, yung napangasawa mo. Oo, kaya yun, nagkakilala ko. Doon nag-umpisa yung pagkakilala ko. Pagkakilala namin nila ako. Okay. Tapos, yun, nagsama, nagkakilala, nag-shoot hanggang na buntis siya. Kaya yun na yung buhay. Ang ibig mo sabihin sa akin, hindi mo siya ganun kamahal? In the first place, hindi naman. Kasi nagkakilala din kami. Nagkakwentuhan hanggang as usual, ligaw-ligaw din. Medyo matagal din yung pag-ano ko sa kanya eh. Mga isang buwan. Hanggang yun na lumalim na hanggang nakilala ko talaga siya. Hindi naman sabi na hindi ko siya malulukot pa kanya kasi sa pinakasalan ko nga siya eh. Ay, kinasal kayo? Oo, 2 beses eh. So, noong 2013, kasi nang nasa 2012, pumunta ako ng Dubai para sa kanila, para mag-provide ko yung kailangan niya. Tapos doon, tapos renew ko talaga ako doon. Nag-renew ako for another contract. Doon na, nag-decide na kami dalawa na uuwi ako dito sa amin. At saka gusto niya kasi i-pursue yung career niya kasi nurse siya. Sa akin naman kasi supporta naman ako sa kanya kasi practically mas malaki yung maambay niya sa pamilya namin. Kung makaalis siya sa work kasi datan wala pa siya masyadong experience. Kaya nun, Wait lang. Naguluhan ako. Nag-Dubai ka? Nandun rin siya sa Dubai? wala, naiwan siya dito sa umuwi ka para siya naman yung matupad niya yung pangarap niya. Support ko sa career niya. Okay. And then, fast forward, nag-gain siya ng experience. Kahit medyo, din yung system naman kasi alam mo naman dito sa Pinas eh. Hindi siya ganun kalaki yung na mga nurses lalo na pag hindi sila sa government. Totoo. Alam mo naman, dahil pa magnanakaw dito. Yan ang masakit sa kanila. So, fast forward, naka-experience siya dito. Marami siya try na ibang lugar hanggang ang Saudi, yung nagbigay sa kanya ng opportunity. So, nag-Saudi siya? Sa ngayon sa Saudi siya ngayon. Okay. So, wait lang, para masummarize natin. Kasi hindi ka gaano maintindihan eh. Lasing ka ba? Hindi.
Normal mo to? Ganito ka lagi kausap. Oo, parang Okay. Naging mag-asawa kayo, nagpakasal kayo, ikaw ang nag-Dubai. Tapos, habang nandun ka, sabi niya, uwi ka na, ako naman yung magkakareer. Pag uwi dito, ang nangyari, nag-apply siyang nurse, maliit sweldo. Sa madaling sabi, nag-usap kayo na ikaw naman ang magbantay ng bata, siya naman yung magpunta ng Saudi. Tama? Yun. Okay. Ang galing kumintindi, no? Okay. So, kailan siya umalis sa puntang Saudi? Nitong taon lang, mga March yata. Okay, March. Okay. February umalis siya. Ano na? Ayusin mo nga. Ano yun? Noong February, February. Umalis na siya dito sa amin kasi naghihintay pa siya ng kung ano pa inintay niya doon papuntang Saudi at anong mga requirements niya. Okay. Oo. Kaya yun, pagdating niya parang Papa Jack, February pa lang hindi siya masyado nag-communicate, parang madalang. Ano ko yun, inintindi ko kasi baka busy or ano. Okay. Nung umalis na sa March, pupuntang Saudi. Tumawag, ganyan. Hanggang parang ilang buwan niya, for 2 months, hindi na siya masyadong nag-communicate sa akin. 2 months lang? Hindi na nag-communicate? Hindi naman talagang totally walang, kasi nga na kami, hindi naman, parang ano lang, ano lang, minsan, may isang araw wala kami communication. May gano'n sa 1 week. Parang ano na ba, hindi consistent yung ano namin. Yung parang naging ano, parang tawag nito? Parang nag-detach na siya masyado. Parang- hindi ko pinapansin. Parang naging cold siya, naging distant siya, parang ganon. Iniisip ko na baka busy no siya kasi sa trabaho niya ba. Kasi mahirap isa siguro doon. Ang work niya doon ay nurse din. Nurse din. Okay. Nung 4 months niya, parang may access ako sa smart niya ba? Parang alam niyo yung parang globe apps na pwede mo ma-attach yung from data, Papa Jack. Ano ulit? Paano yun? Yung may sa smart yung parang i-attach mo, pwede mo siya sama sa data. Yung internet ba? Oo. Nakita ko may ni-share siya na number dito sa Pinas. Doon siya sa Saudi. Hindi ko naman yung number. Kaya tinawag ako yung number na yun. Lalaki yung sumagot. Okay. Sabi ko, kaya alam niya sa ako. Na parang nagkata yung lalaki. Hindi ako yung number at saka hindi ko na siya makontak, ni-block niya ako. Kaya tinanong ko yung asawa ko. Tingin ko yung number. Doon na medyo nag-hysterical na yung asawa ko. Bakit mo alam yung number niya? Tinanong ako, pinabantayan. Asawa niya ako. Kaya sabi ko, kaya doon na, nabigasa na ayaw na niya sa akin. Yun na. Gusto na yung pag-iwalay. Parang gano'n lang papadali sa kanya na sa dami-dami naming mga tawag ko. Nakipaghiwalay siya? Paano? Wait lang. Nakipaghiwalay siya dahil sa inurirat mo yung number, tama? Sa kanyang reason, nakipaghiwalay siya sa akin. Dahil hindi na daw ako mahal. Before siya umalis, nag-decide na siya na ayaw na niya sa akin. Parang ganun-ganun lang kalabilis yung kanyang decision sa buhay. Sabi niya sa akin na wala ako daw kasalanan, siya may kasalanan. Sa madaling sabi, what she's telling you is that hindi ka na niya mahal. Yun. Okay, now. Okay. Yung hindi ka niya mahal, it's another story doon sa part na may nahuli akong number sa kanya na lalaki yung sumagot. Ano naman kinalaman ng lalaki na yun? Sino naman yun? Hindi ko nga alam kasi sabi niya daw sa kasama niya, pero bakit
ni ako na bakit niya ako ini-block at saka parang ganun siya ka na defensive sa number na yun. Kasi ako simply as a lalaki ako na bakit may ganun ba. Yung sa plan ko lang sana yung mga pangarap namin ba na sa anak namin lalo sa may autism yung hindi na siya masyadong nag-communicate sa akin minsan. Yung anak niyo ba tinatawagan niya? Sa ngayon, hindi na talaga masyado. Kailan niya huli nakausap yung bata? Di ba may condition yung bata, di ba? Siguro ko sabi kasi, umuwi kami sa kanila kasi dito na ako nauwi sa kaya yun. Wait lang. Teka lang. May ano ka ba? May chicharon ka ba sa bibig? Wala naman. Wala pa yan. Wala Ano yun? Saan ka umuwi? Saan? Paano? Dito ako nauwi sa kanila. Sa kanilang lugar. So nakatira ka sa bahay nila ngayon? Alam niya na diyan ka nakatira? Oo, may bahay kami kasi dito sa kanila. Okay. Kaya yun, marami na siyang sinasabi sa akin kahit wala na kami, gusto niya dito lang ako sa kanila. Kasi alam ko naman yung reason kasi may anak na kami na alagayin eh. Yun lang sa akin ba, na parang napaka na despite sa lahat, wala lang. Gusto ko rin, ko rin yung sa akin sarili na nag-give ako sa kanya pero yun na yung ginawa niya sa akin. Lalo na yung pamilya na sumasali na. Isa medyo magulo naming sitwasyon ngayon. Ikwento mo sa akin yung araw na nagsabi siyang hiwalay na kayo. What exactly did she tell you? Ayaw niya sa akin kasi parang hindi na ako mahal kasi parang wala siyang naging growth sa akin nung kasama niya. Kasama hindi na ma-feel na yung love ko daw sa kanya. Sabi niya sa akin. Wait lang. Ulitin mo yung part na yun. Hindi niya feel yung love ko sa kanya daw. Okay. At saka kaya, yun lang. Yung sinabi sa akin. So, sa madaling sabi, she really fell out of love. Ganun nga. Ganun nga sabi sa akin. Kasi nung ito nakaraan, nag-chat sa akin na before the show talaga umalis ng desisyon siya na kasi nag-apply na siya, before ng Saudi nag-apply pa siya ng New Zealand eh. Sabi niya sa akin kaya hindi matutuloy doon sa New Zealand pero nag-desisyon na talaga siya na ayaw na talaga sa akin daw. Okay, now, sige ganito ha. Okay. Let's settle things. Number one, kaya na andyan na malapit sa pamilya niya kasi gusto niya siguro na yung anak niya nakikita ng family niya, side niya. Tama? Yeah, exactly, siguro. Okay, yun na lang yun. That's why she's keeping close contact sa iyo at saka sa family niya para mabantayan ng family niya yung kasi syempre anak niya yun, di ba? Di ba? Oo. Tsaka para anytime meron siyang access sa anak niya na hindi kailangan dumaan sa iyo. Tama? Kasi parang gusto niya may mga feed up sa kanya or ano yung ginagawa ng anak. May ganito gusto mo maging totoo ako sa'yo? Okay lang? Okay. Wala. Alam mong hiwalay na kayo. Alam mong tapos na. Hindi mo lang matanggap. Marami ka lang tanong. Tama? Siguro, the point ko is gusto ko sana ma-fix para sa anak ko lalo na may condition No. Pare ko, no. Chris, hindi mo to i-fix para sa bata. True, yeah. The only acceptable reason to fix an ailing relationship ay kung nagmamahalan kayo ng tao. Anything lesser than that, kahit anak pa yung dahilan. Kasi kung mag-aayos kayo dahil lang may anak kayo, you are doing it for the wrong reason. Alam mo yan. Tama. Tama, di ba? At ayaw natin na maayos lang yan dahil may anak kayo. Hindi mo naman gusto yun, di ba?
May tanong ako sa'yo, ha? At gusto kong sagutin mo ako. Lalaki sa lalaki. Ready? Oo. Okay, okay ka pa dyan. Wala nang kinalaman sa kahit kanino to. Nothing to do with her, nothing to do with your kid. Anong pangarap mo bilang tao, bilang ikaw? Maging stable na ngayon sa sarili ko. No. That's hold on. That's a vision. That's not exactly what I'm asking. Anong pangarap mo? Wala. Sige, ganito. Chris. Ako dyan. Okay. Huwag mong pilitin kung wala. I understand you're lost right now. Okay. Okay? Huwag mong pilitin na magkaroon ng pangarap kung wala sa puso mo ngayon yan. Maybe because ang pangarap mo lagi nakaduktong sa kanya. Lagi siya naandun, na may anak kayo. Tama? If there's anything na gusto mong ma-take away ngayon sa ating kwentuhan is that siguro pare ko, panahon na para mag-umpisa kang bumuo ng pangarap na para sa'yo. The reality is, iniwan ka na niya. Whether totoo yung lalaking karelasyon niya or hindi totoo, that's beside the point now. Beside the point na yan. Okay? Kasi pwede mo siyang habulin kasi kasal kayo. But I don't think you're going to waste time running after a person na kahit ba mademanda mo, mapakulong mo or whatnot, hindi naman magiging sa'yo. It's a waste of your life. Siguro, pare ko, sa usapan natin ngayon, maliwanag that the only thing I can tell you is that number one is the acceptance that you are no longer together. And number two, ito yung pinakamasarap na gusto kong sabihin sa'yo. Panahon na, pare ko, para palayain mo ang sarili mo. Yes, Papa Jack. I know, alam mo, nakakatuwa ka kasi gusto ko ng palakpakan dahil ginampanan mo ang papel ng isang tatay at asawa sa abot ng makakaya mo. Tama? Kaya, Papa Jack, tama ka talaga. Oo, kasi ano ko talaga sarili ko sa kanila eh. Sana po kasi binigay ko lahat. Binigay ko lahat. Talo na sana ako kasi autism siya eh. Parang marami akong kasi sa totoo lang kumuha ako ng passport, pinapapunta ako ng kapatid ko sa Dubai. Pero alam mo yung Papa Jack, as tatay, yung anak yung priority sa lahat. Yun. Yung masakit na kahit anak ko ng babae, yung anak ko ng babae sa lola niya, pinuntahan ko kanina, ayaw lumapit sa akin. Hindi ko alam, baka brainwash ano. Grabe. Chris, hindi ko alam kung may matutulong ako sa iyo ngayon other than allow you to bite into the reality that I think you have right now. Exactly. Alam mo, Chris, hindi lahat ng pangarap natin, no matter how wonderful our dreams, aspirations, and plans for someone, kahit ialay natin lahat ng meron tayo sa isang tao, kung yung taong yon no longer has the room to appreciate what we can offer, it's pointless. Exactly. Hindi, kaya nga eh. No, listen carefully. Listen carefully. May sabihin ako sa'yo, no? She now looks at a future that does not include you. Ulitin ko. She now looks at a future that does not include you. Alam ko na gusto mo tong buuin kasi pangarap mo siguro yung pamilya, nakasama siya. But this is beyond you, pare ko.
This is beyond you. This is no longer within your control. You can just allow her to soar high. Sana magtagumpay siya sa buhay. Sana yumaman siya. Sana makamit niya lahat ng pangarap niya. Kasi alam mo, Chris, pag nakamit niya lahat ng pangarap niya, umunlad siya sa buhay, yan ang bayad sa pagwasak niya sa puso mo. Tama po ba? Tama. Because at this point, you are making a sacrifice to wish her well and wish her good luck and move on in life with your broken heart na hindi na siya inaabala. Ang tanging bayad sa'yo ng buhay, sana magtagumpay siya. Tama. And you owe it to yourself to dream something for yourself, not for anybody else. Alam mo, kahit sabihin ng buong mundo na ang daya-daya naman niya, iniwan niya si Chris, si Chris sobrang devoted sa family. Alam mo pare ko, kahit anong sabihin natin, kung yung taong yon hindi na siya excited na mag-share ng buhay at pangarap kasama ka, we have no way but to accept and to let go. May wish ako para sa'yo. Ready? Oo, Papa Jack. Medyo madamot tong wish ko, ha. Sana magkatotoo. Ang wish ko para sa'yo, sana mas maging maunlad ka sa kanya. Salamat, Papa Jack. Amen sa ganyan, Papa Jack. Alam mo kung ba't yun ang wish ko para sa'yo? Kasi feeling ko, medyo madaya ako dito, pero patawarin mo ako, ha. Ang wish ko, Chris, sana mas maging maunlad ka sa kanya. Siguro 10 folds na mas maunlad ka sa kanya kasi ang wish ko, yumaman ka ng higit pa sa kanya kasi alam ko na pag dumating yung time na nangailangan siya kahit na hindi na kayo, hindi mo siya pababayaan. Oo, kasi mahal ko siya eh. And yes, I hope you become more successful tenfolds more than her. So when she needs you, you can be there for her. And only then she will realize what she lost. O, kung maririnig niyo to, anong gusto mo sabihin sa kanya? Ang isa lang siguro masasabi ko sa kanya, ingatan niya sarili niya. Kasi, yun, siya lang yung nako ng ganito talaga. Despite sa lahat ng flaws niya, ako hindi naman ako perfecto eh. Pero, yun lang ko yun. Ingat siya, Papa Jack, ingatan niya yung sarili niya. Yun lang. Chris, Papa Jack. I hope that life becomes kind to you. Sana maging
Sana maging mapagpaginhawa ang buhay sa iyo. Sana lahat ng pangarap mo matupad. Sana lahat ng meron kang pagmamahal sa puso mo, balang araw matanggap ng tamang tao. Salamat po, Padyak. And one last thing. Give my hug to your kid. Tell your kid I said hi. Hindi po, Padyak. Sasabihin ko sa kanya talaga. Thank you po sa pagtawag. Thank you po, Padyak. Thank you talaga sa time talaga na binigay mo. At least, may mga bagay talaga ako na yun na yung sa inabim. Na hindi na ako talaga kasama sa mga lanon mo. How many months talaga going 2 months na inano ko talaga, nilalaban ko lahat. Wala. Hindi na. Pagod na ako talaga. Ingat ka palagi, sir. Salamat pa, Padyak. Ikaw din pa, Padyak. Salamat talaga. I hope to meet you soon in better circumstances. Salamat pa, Padyak. Salamat. Bye-bye po. Thank you.